Awakening the Purple Thunder at the Beginning, Season 2. Sinisikil ni Su Jingming ang kompetisyon sa agresibo niyang pagbid ng 41 na milyon para sa bundle ng 5 Tier 4 Thunder Crystal Cores. Inanunsyo ng babaeng auction host ang presyo na binabanggit kung gaanong bihira para sa mga cores na ito na ibenta sa publiko. Matapos tawagin ang presyo ng 3 beses nang walang tugon mula sa mga tao, tinapos ng host ang bintahan. Bahagyang nagulat si Su Jingming na napakadali niyang nakuha ang item. Sa tabi niya, ipinaliwanag ni Zhang Lo na ang mga pangunahing pamilya at ang Thunder Martial Arts Hall ay may sariling supply ng mga cores na nagiiwan lamang ng mga independyenteng mandirigma upang bilhin ang mga ito. Idinagdag niya na ang biglaang 5 milyong pagtaas ng presyo ni Su Jingming ay natural na nagpatakot sa natitirang mga kakumpetensya. Nang tanungin ni Zhang Lo kung bakit hindi na lang siya nangaso para sa mga ito upang makatipid ng pera, inihayag ni Su Jingming na ang kanyang lightning proficiency ay malapit nang magkaroon ng tagumpay at gusto niyang kumpletuhin ang proseso sa isang tuloy-tuloy na sesyon. Nagulat at pinagpapawisan, tinawag ni Zhang Lo ang kanyang junior brother na halimaw dahil sa mabilis na pag-abot sa liquefying realm na binabanggit na siya mismo ay halos isang senior na makamit niya ang parehong tagumpay. Pagkalipas ng 2 oras, umabot ang auction sa ika-100 na item nito. Ibinunyag ng babaeng auction host ang isang S-class na sandata, ang Flowing Cloud Golden Edge Spear na gawa ng Artifact Master Masiyon. Detalyado niyang inilarawan ang konstruksyon nito na itinampok ang espesyal na Carmere alloy shaft at ang napakatigas na S-Class Extreme Edge alloy spearhead. Nagbulbunan ng mga tao sa pagkamangha sa obra maestra at sa mga premium na materyales nito. Ngumiti si Su Jingming sa basiyahan. Alam niyang ang Carmere alloy ay tumataas ang timbang kapag in-inject ng ability energy. Kinumpirma ito ng host na sinasabing ang sibat ay maaaring umabot ng maximum na timbang na 100 tonelada bago buksan ng pagbid sa 500 milyon. Agad na nagliparan ng mga bids sa buong silid, mabilis na itinulak ang presyo lampas sa 530 milyon. Umaasang maulit ang kanyang nauunang tagumpay, kaswal na itinaas ni Su Jingming ang kanyang kamay at gumawa ng malaking pagtalon. Nagbid ng 600 milyon. Gayunpaman, ang taktika ay hindi nagawang pigilan ng mayayamang dumalo. Patuloy na umalaglaw ang mga bid sa bulwagan, mabilis na itinulak ang presyo patungo sa 630 milyon at higit pa. Napagtanto na hindi niya basta-basta matatakot ang kompetensya para sa isang lubhang coveted na item, nagpasisya si Su Jingming na umupo at magmasid sandali. Sa loob ay tinutukoy ni Li Wanyang kanyang pangunahing kalaban para sa sibat. Tiwala sa kanyang katayuan, naglagay si Li Wanyang ng isang commanding bid na 630 milyon. Sa loob ay tinuya ang ideya na may sino man ang maglakas loob na makipagkompetensya sa kanyang makapangyarihang pamilya, Li. Mabilis na namagitan ng babaeng auction host, mahigpit na pinapaalalahanan si Li Wanyang na ipinagbabawal ng mga patakaran ng auction na ang mamimili ay magsalita para matakot ang iba. Nagbawala siya na anumang karagdagang paglabag ay magreresulta sa agarang pagkansela ng kanyang mga karapatan sa pagbid. Napilitang sumunod, nagpakawala si Li Wanyang ng galit na tingin kay Su Jingming at inilagay ng bid na 650 milyon. Sinalubong niya ang tingin niya ng walang pag-aalinlangan. Agad na bumawi si Su Jingming ng 660 milyon. Sabay na huminga ng malalim ang mga tao sa kanyang katapangan. Hanga sila sa kanyang pagpapahayag na hadyang pukirin si Li Wanyang at isagpalakiran ng paghihiganti nito sa kanyang pamilya. Nansaibik na aantay ang lumalalang labanan. Nanginginig sa galit, kinumkum ni Li Wanyang ang kanyang mga kamao. Sa loob ay nangingilan siya, galit na may sino man ang buoong binabaliwala ang kanyang katayuan na binabanggit na hindi pa niya nararanasan ng ganito kalantad na kawalang galang mula nang umabot sa tuktok ng Tier 6 ang kanyang ama. Hindi natinag sa tumataas na tensyon. Mahinaw inihayag ng host ang 660 million bid sa sahig. Ngumingiti ng may masamang hangarin, itinulak ni Li Wanyang ang bid sa 670 milyon.
Determinadong subukan ng mga limitasyon ng pinansyal na kapangyarihan ng kanyang kalaban, napagtanto na maaaring maubusan siya ng pondo kung magpapatuloy ang bidding war, bumaling si Xu Jinping sa kanyang mga kasama na sina Song Chuko at Yang Chuan upang humingi ng pautang. Kaswal na inalok ni Song Chuko sa kanya ang 500 milyon habang si Yang Chuan ay kasing dali lang na nag-alok ng 1 bilyon na binabanggit na madali niyang mapapalipat ang kanyang pamilya ng mas marami kung kinakailangan. Numiti ng may pasasalamat, tiniyak ni Xu Jinping sa kanila na iyon ay sapat na. Nangangatwiran siya na kung ang presyo ng isang standard na S-class na sandata ay lumampas sa 1 bilyon, mas magiging cost-effective na kumuha na lamang ng isang artifact master upang gumawa ng custom na isa. Nakaupo sa tabi nila si Jiang Luo ay lubos na natigilan. Pinagpapawisan siya ng husto habang sa loob ay humahanga siya sa labis na kayamanan ng mga kasama ng kanyang junior brother. Nagulat na madali nilang may babato ang daan-daang milyon. Hindi na tinag sa lumalalang gastos, kaswal na itinulak ni Xu Jinping ang presyo sa 830 milyon. Nagkaroon ng mabilis na bidding war pagitan niya at ni Li Wanyang na ang presyo ay nagpalit-palit hanggang sa tiwala na naglagay si Xu Jinping ng bid na 830 milyon. Nanginginig sa galit, pinilit si Li Wanyang ng kanyang babaeng kasama na huminto dahil lampas na sila sa budget at ang pagtulak nito lampas sa 1 bilyon para lang inisin siya ay hindi sulit. Nagninignit ang kanyang mga ngipin. Nagpasya si Li Wanyang na umurong. Nagbabanta na meron siyang ibang paraan upang harapin siya. Nang walang karagdagang mga bid, hinampos ng auctioneer ang kanyang gavel. Tinapos ang bentahan kay Xu Jinping. Ipinakita niya na ang 830 milyon ay nasa katanggap-tanggap pa ring saklaw. Umaasang premium na sandata ay tumugma sa presyo nito. Pagkalipas ng kalahating oras, ipinagkaloob ng babaeng auction host kay Xu Jinping ang kanyang kabuuang bill, ang 5 Thunder Crystal Cores at ang S-Class na sandata na may kabuuang halaga na 874 milyon. Inanyayahan siyang suriin ang mga items bago tapusin ang transaksyon. Inabot ni Xu Jinping at hinawakan ng madilim na metal na shaft ng sibat. Agad ang kanyang gintong kidlat ay kumikislap ng ligaw sa paligid ng sandata na ganap na nakakasabay dito. Lubos na nasisiyahan sa conductivity at timbang ng sibat, iniabot niya sa host ang kanyang card upang kumpletuhin ang pagbili. Samantala, sa isang marangyang pribadong lounge, ipinatawag ni Li Wanyang ang isang matandang retainer na nagngangalang Uncle Lee at ang dalawa niyang nakasuot na subordinate. Nagningangalit pa rin sa kahiyaan, diretsahan niyang inutusan silang patayin ang lalaking nag-outbid sa anya at kunin ang lahat na kanyang kagamitan. Nang tinanong ni Uncle Lee ang mga detalye, inihayag niya na naimbestigahan niya ang kanyang background. Ang pangalan ay Xu Jinping, isang Tier 3 high-rank student na gumagamit ng pass mula sa Magic City Ability University. Maingat na imununggahan ni Uncle Lee na imbestigahan nila pa ito dahil kabilang siya sa isang prestigyosong universidad. Ngulit binaliwala ni Li Wanyang ang kanyang alalanin. Itinuro niya na madalas bumibisita ang mga estudyante sa Thunder Secret Realm at inutusan niya silang maghintay hanggang sa pumasok siya sa danger zone upang tambangin siya. Gumiti siya ng may kasamang kalupitan. Nangangatuwiran na ang mga mababangas na hayop sa loob ng kaigligan ay lalamunin ng kanyang bangkay sa loob ng ilang oras na walang iiwanang ebidensya ng kanilang krimen. Binanggit niya rin ang pagbabago ng anyo ng ninakaw na S-Class na sibat ng ilang bagong pintura at mga pagbabago ay maliit lamang ang koste. Sumunod sa kanyang lohika, inutusan ni Uncle Lee ang kanyang 2 tauhan na agad bantayan ng papasukan sa Thunder Secret Realm at mag-report sa mangsalig na lumitaw si Xu Jinping. Inutusan ni Li Wanyang na ipaalam sa kanya kung handa na silang sumalak dahil iginiit niya na sasama siya upang personal na mapanood si Xu Jinping na magsisi sa kanyang paglaban sa kanya. Pagbalik niya sa kanyang tirahan, sinubukan ni Xu Jinping ang kanyang bagong acquired na S-Class Flowing Cloud Golden Edge Spear. Hinawakan ng diamond shaft, humahanga siya sa pambihirang balanse at pakiramdam nito. Naalala na ang special na Carmere alloy ng sibat ay maaaring maabot ang maximum na timbang ng 100 tonyada, nagpasya siyang i-inject ang kanyang gintong abilidad ng buong kalakasan upang makita kung gaano kabigat ito. Idinaan niya ang kanyang gintong electrical energy direkta sa sandata, agad ang timbang ng sibat ay tumaas ng mahusto. Ganap na hindi inaasahan ng makapangyarihang pasanin, nahirapan si Xu Jinping na manatili sa kanyang pagkakarhawak. Bumagsak ng mabigat sa isang tuhod habang ang dulo ng sibat ay bumagsak sa sahig. Nahihirapan sa pagsisikapan. Kinalkula niya na ang kanyang kasalukuyang pisikal na limitasyon sa pagbubuhat ay humihigit sa 5 tonyada.
Dahil muntika ng madulas ang sandata sa kanyang mga hawak, tinansya niya na ang pag-i-inject ng kanyang buong kalakasan ay nagdulot ng pagtaas ng base weight ng sibat na 8 kilo sa higit 6 na tunyada. Ang saglit na napatalaking pagbabagong ito ay nagdulot ng isang tactical na ideya sa kanyang style ng pagkikilaban. Bumalik sa kanyang pagkakatayo, gumawa ng steady combat stance si Xu Jingming at inihanda ang sibat. Itinupad ng isang malawak na pababang hampas. Ang intensive na puwersa ay nagbasag sa mga sahig na gawa sa kahoy na ilalim niya sa mga splinters. Ngumiti ng may tiwala, nangangatwiran na kung iwi-withdraw niya ang sibat sa kanyang normal na timbang para bumuo ng bilis at biglang i-inject ang kanyang abilidad bago ang impact upang dagdagan ng timbang sa 6 na tunyada, ang kombinasyon ng nakakatakot na momentum at purong masa ay malupit na dudurusin sino kalaban. Nakatayo sa gitna ng mga labi ng kanyang basag na sahig, kinilala niya na ang control ng momentum pagkatapos ng saglit na pagtaas ng timbang ay medyo mahirap pa rin. Kinikilala ang sibat bilang isang napakalaking samdatang pamatay, nagpasya siyang bumalik sa Thunderstorm Zone para sa dedicated na training sa mga salig na umalis ang kanyang mga kaibigan. Kung nagustuhan mo ang mga video na ito ka-T-Recap, don't forget to leave a like and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago pa natin mga video. Salamat at maasim na araw!